Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin yung ICC at saka Quadcom. Bakit na niya Mr. Maravillas? Ano man ang relasyon ng Quadcom sa ICC? Alam po ninyo, yung Congress investigation, yung Quadcom, naging daan po yun. Yung investigasyon na ginawa, naging daan sa hustisya laban po sa kay Digong. Iba po, laking tulong yung ginawa ng Quadcom. At malamang sa malamang, na-monitor yun ng mismong mga ICC judges o ng ICC mismo. At sigurado nagamit yung iba sa mismong mga testimonies mula sa bibig ni Digong. Hindi po magkahiwalay ang local investigation na ginawa ng Congress at ang kaso sa International Court. And in fact, sa mismong bibig ni Barbers, ang overall chairman ng Quadcom po, sinabi niya na pwede yan nila itong gamitin. Naka-live streaming, gawing inputs sa kaso, mga kababayan ni Digong sa ICC. Yung ginawa po ng Quadcom hindi simpleng hearing. Ito po ay isang sistematikong paglatag ng mga ebidensya, testimonya at pattern ng operasyon na maaaring maging malagang pundasyon sa pag-usad ng kaso laban kay Digong sa ICC. Yan ang malinaw po mga kababayan. So kung ang ICC yung hukuman, ang Quadcom ng Kongreso mga kababayan ang naglatag ng blueprint. At kapag blueprint ang usapan, hindi po ito haka-haka. Ito po ay dokumentado, may pangalan, may pitsa, may istruktura. At ang naging konklusyon po ng committee ng Quadcom, diba sa report, na ang nagbasa ng report, yung namayapang si Congressman Romeo Acop, sinabi niya na ang na-establish niya is a grand criminal enterprise. Remember? Yan po. Noong June 2025, tinapos ng House Committee ang isang comprehensive joint investigation at nag-adapt sila ng final report na may mabigat na konklusyon. Hindi simpleng war on drugs ang nangyari sa ilalim ni Digong. Sabi po sa report, ito ay isang grand criminal enterprise na ibig sabihin hindi isolated killings, hindi rogue cops, hindi individual excesses, kundi isang organisadong sistema na may command structure at political protection. At direktang pinangalanan sa ulat si Digong, si Ronald Bato de la Rosa, dating PNP chief, pati si Bongo. Yun po yung malinaw, mga kababayan, sa nangyaring Quadcom investigation. Sabi nga sa opening statement ni Acop, ladies and gentlemen, we just discovered we have established a grand criminal enterprise. Sinubo mismo ni Digong doon. Inamin ni Digong yung kanyang mga ginawa. All the victims Si of war on Jinky drugs, Luistro, both kanyang pagtatanong. legal and illegal. It is my humble submission, Mr. Chair, that the former president can be considered liable for all these crimes under the theory of conspiracy by being a principal by inducement. Principal I wish to by manifest, inducement. Mr. Chair, that without the order, without the reward, these police operatives should not have resulted to killing a huge number of victims of war on drugs. Beg to disagree with your premise, ma'am. I understand, Mr. President, but that is a manifestation. Yes, but you know, Thank you, if Mr. Forrest is President. supposed to do his duty. He goes to school for 2 years. He received instructions to how to go about his duty. And we have to give the presumption of regularity. That's a principle of law. Thank you, Mr. President. Pag every time na may ginawa kaya in your favor is the principle of regularity Presumption in the of performance regularity of duty. of performance of official duty, Mr. President. Thank you for your enlightenment. Mr. President, I wish to ask, with all due respect, considering your statement of taking full legal responsibility both to legal and illegal activities, can I equate this statement of yours
to an extrajudicial confession of guilt? Well, in a sense, yes. Wala na akong Yes. magawa eh. Wala na Are daw you siya saying magawa. yes, Mr. President? Inamin niya. Yes, because I ordered the campaign against the drug syndicates. At kung anong ginawa nila, whether illegal or not, it was ako ang nag-utos. In that sense, I Inamin take niya. that responsibility of their Eh malamang pag actions. umarap siya sa Wala trial akong po sa magawa eh. ICC, Commander, aminin niya din. Nagutos ako. Puntahan ninyo yan. Ah. Eh, just like a commander, or not a military, police, iutusan mo. Pag may nangyari dyan, magkabulyaso, whether right or wrong, Ah. iyo Right yan. or wrong? Iyo talaga yan. Iyo talaga. Kung hindi ka naman bobo na mayor, Ah. hindi iyo mo talaga. iwanan yung tao na inutusan mo. Unless, yung pumunta doon, inutusan mo mag-operate ng illegal gambling or droga, tapos nag-rape, kung anong ginagawa na kabalastugan, ako na mismo ang papatay, hindi na kailangan na hintayin mo pa. Mr. President, earlier, you conformed to my statement that I can equate your statement of taking full legal responsibility Full legal as an legal extrajudicial responsibility. confession of guilt. You said yes to that. Yeah, hindi, No, I'm just reiterating the question, Mr. President. It's not about guilt or a wrong. What I'm saying is that yung lahat ng Binago na inutusan niya. ko yung war against drug, o yung isang platoon dyan o isang batalyon, kung ano yung ginagawa nila, kaya I take full responsibility for that. Malinaw po, inamin niya. You see? So ayon sa findings, sila umano ang nasa sentro ng pag-orchestrate ng state-sanctioned killings at pag-shield sa drug traffickers. Tapos yung reward system. Isa sa pinakamagbigat na dumaba sa Quadcom ay ang ebidensya ng cash reward system para sa police officers na sangkot sa high-profile drug-related killings. Yung aligasyon, ang sistemang ito ay dinala pa mula sa panahon ni Digong bilang mayor ng Davao City. So kapag may reward system, hindi na ito spontaneous violence. Ito ay operational program. Ito ang pagkakaroon ng structured incentive system ay indikasyon ng policy level involvement, hindi simpleng isolated acts. Yan mga kababayan. At mismong si inamin niya si Bongo. Ito si Bongo sa interview ng mainstream media. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po sa mga ninja cops. Recorded. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin Referring po to yung Digong. reward na kanyang sinabi noon. 1 million po sa mga ninja cops. Patay. Pag buhay, Kaya hindi pwedeng magugas ng kamay si Bongo. pag lumaban, Hindi pwede. 2 million. Yan mismo. Dokumentado. Recorded mga public statements, mga kababayan. O ngayon, sa Pogo Links, ang illegal sa likod ng legal. Lumabas din sa investigasyon ng ilang Pogo hubs ay ginamit umano bilang cover para sa illegal na drug trade at iba pang unlawful activities. Kung may illegal na infrastructure na pinoprotektahan habang may pinapatay sa lansangan, may malinaw na tanong, selective ba ang hustisya? May mga pinapaboran ba? At may mga tinatarget? Ito ang pattern na hinahanap ng ICC, state machinery used systematically, not randomly. Malinaw po, mga kababayan, na-establish ngayon. Nag-establish po ng blueprint yung investigasyon ng Quadcom sa Congress. You see? Umamin si Digong. O dito tayo sa Crimes Against Humanity. Inendorso ng Quadcom ang paghahain ng kasong Crimes Against Humanity laban kay Duterte, De La Rosa at Go. Hindi ito simpleng termino. Sa ilalim ng international law ay ang crimes against humanity ay nangangailangan ng malawak na o sistematikong pag-atake laban sa civilian population. May kaalaman
at polisiya sa likod. Ang mismong findings ng Quadcom, reward system, organized operations, shielding mechanism, tumutugma sa legal threshold na hinahanap po ng ICC. So yun mga kababayan, ang katotohanan dyan. Yung kaso po sa ICC, specific yung charges. Sa ICC, si Digong inakusahan ng crimes against humanity, murder, attempted murder, mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Inati ito sa 3 bahagi. Pangunahing bahagi, Davao City, 2013 to 2016. Murder na inognay sa tinawag na DDS or Davao Death Squad nung mayor pa. Pangalawa, yung presidential high value targets 2016 to 2017, murder sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na target umano ng specific individuals. Pangatlo, clearance operations 2016 to 2018, murders, attempted murders sa ilalim ng nationwide police operations. So kung mapapansin natin, may time frame, may classification po. So comes dito yung co-perpetrators na nilabas ng ICC. Ngayong buwan, kinikilala ng ICC, Office of the Prosecutor, ang 8 high-ranking current former at dating mga officials sa sinasabing alleged co-perpetrators sa common plan na in-neutralize ang mga drug suspects. So kabilang dito si Bato, si Bongo, si Aguirre, dating Justice Secretary. So nakatulong talaga po yung Quadcom. So paano siya? Ayan o, paano nakatulong yung Quadcom sa ICC? Sa domestic documentation po, ang ICC ay umaasa sa dokumentadong pattern. Ang Quadcom ay nag-compile ng testimony, financial trails, operational structure at policy links. Na-establish yung systematic nature, ang reward system, POGO links at chain of command findings na nagpapakita ng sistematikong operasyon. Isang key element sa crimes against humanity. Name accountability. Hindi generic ang findings, may malinaw na patukoy sa mga taong nasa taas ng hierarchy. Bridging local to international evidence. Kapag ang sariling kongreso ng bansa ay naglatag ng structured findings, hindi ito madaling i-dismiss bilang external interference. Madaling salita, ang Quadcom po, mga kababayan, naglatag ng narrative backbone. Ang ICC ang naglagay ng legal judgment. Nagets na ninyo, laking tulong po yung ginawang investigasyon ng Quadcom. Mismong pumunta si Digong, inamin niya, tinuro pa niya si Bato. DDS, ano yan? Death Squad din niya yan. You see, mga kababayan. So dito tayo sa political noise and legal reality kasi nag-iingay sila. Ngayon nga may pa-press con si Sara. Ayan o. Malapit nang simulan yung pa-press con. Tingnan natin kung may relasyon dito sa ICC. So hindi po ito simple mga kababayan na usapin ng DDS versus critics. Ayon sa Quadcom, may pattern yung ginawa ng Administrasyong Digong. Ayon naman sa ICC, may charges at basehan po yung kaso. So kapag pinagsama ang lokal na investigasyon at international prosecution, lumilitaw mga kababayan ang larawan. Hindi po ito isolated killings. Ito po ay sistemang may isang disenyo. Di ba? Hindi po sapat ang malakas na palakpakan. Ang mahalaga kung may pattern, may polisiya at may pananagutan. Dapat mapatunayan. At kapag ang sariling kongreso ang naglatag ng mga ebidensya, mas nagiging malinaw. Kasi po ang hustisya hindi po propaganda. Isa po siyang proseso na hindi siya matatakasan ng mga sangkot sa madugong NGK. So ito na ngayon ang nangyayari. O di ba po mga kababayan? So yan po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.